Ang kwentong mapapakinggan nyo ngayon ay tungkol kay Eugenio. Tumatalakay ito sa hindi kaaya-aya niyang karanasan sa buhay, kasama ang kanyang buong pamilya at mga kapitbahay. Ito ay may kinalaman sa kanyang pakikipagbuno ng lakas laban sa lakas, kung saan ang kanyang mga kalaban ay mayroong kakayahan na higit pa sa mga ordinaryong tao. Bagong kasal pa lang si Eugenio sa asawa niyang si Modesta nang magkaroon sila ng isang anak na lalaki. Hindi pa man sila ikinakasal, nagdadalang tao na si Modesta, kaya halos 2 buwan lang pagkatapos ng kanilang kasal ay biniyayaan na sila ng isang malusog na sanggol na lalaki. Hindi madali ang pinagdadaanang relasyon ng mag-asawang ito. Ang mga magulang ni Modesta ay hindi boto kay Eugenio para sa kanilang anak. Gayon din ang mga magulang ng lalaki para kay Modesta. Sa madaling salita, kapwa hindi boto ang kanilang mga magulang sa isa't isa para sa kanilang relasyon. Kaya nung ikinasal sila, naroon man ang kanilang mga magulang sa simbahan, ngunit masyadong halata na napipilitan lang ang mga ito. Mula sa umpisa ng seremonya ng kasal hanggang sa matapos ito, parehong nakakunot ang noo ng kanilang mga magulang. Paano ba naman kasi mayroong personal na hidwaan ang kanilang mga magulang, kaya mula pa noon ay tutol na sila na maging magkasintahan sina Modesta at Eugenio. Talagang sumuway lang ang dalawa at nagawa nilang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan hanggang sa nauwi na sa kasalan. Bukod pa rito, pagkatapos ng kasal, noong oras ng kainan ay nagkaroon ng kaunting gulo sa pagitan ng mga magulang ni Eugenio at Modesta. Nagkaalitan ang 2 panig dahil lamang sa ulam na handa sa kasal. Kaya labis na umiyak si Modesta noon dahil pakiramdam ng babae ay hindi nila nirespeto ang pinakamahalagang araw ng mag-asawa. Dahil sa hidwaan sa pagitan ng kanilang mga magulang, naisip ni Eugenio na hindi magandang tumira malapit sa mga ito. Sa isip ng lalaki, hindi malayong palaging mayroong gulo sa kanilang buhay mag-asawa ni Modesta, sapagkat nariyan palagi ang mga magulang nilang walang ibang ginawa kundi ang magparinigan sa isa't isa at mag-away. Ayaw ni Eugenio na magulong buhay, gayon din si Modesta. Kaya naisip ng dalawa na pagkatapos ng kasal ay mamuhay sila sa isang lugar na malayo sa tinitirhan ng kanilang mga magulang. Mula sa Visayas, lumipat sina Eugenio at Modesta sa Mindanao kasama ang kanilang sanggol. Pinigilan pa sila ng kani-kanilang mga magulang, ngunit wala nang nagawa ang mga ito. Kahit sinasabi nilang gusto nilang masubaybayan ang paglaki ng kanilang apo, hindi pa rin pumayag ang mag-asawa na manatili sa lugar na yon. Gusto nila ng tahimik na buhay at hindi sila magkakaroon nito kung nasa paligid nila ang kanilang mga magulang na magkapit-bahay din lang. Kaya nagdesisyon ang dalawa na lumayo na lang sa lugar na yon. Mayroon namang sapat na pera si Eugenio para bumili ng lupa at magtayo ng bahay sa Mindanao, kaya hindi naging problema sa kanila ang paglilipat. Bukod pa rito, marami ring kakilala ang lalaki sa lugar na kanilang nilipatan, sapagkat dati na rin naman siyang nagtatrabaho roon na inabot din ng 3 taon. Hindi nagtagal, nagtayo na sila ng bahay, gawa yun sa kawayan at iba pang uri ng kahoy. Nasa gitna ng niyugan ang lupang nabili ni Eugenio, kaya dun din nila tinayo ang kanilang tahanan. Pagmamay-ari na rin nila ang mga nyog na nakatanim doon, samantala agad naman naghanap si Eugenio ng trabaho para kahit papaano ay mayroon silang kita para pantawid sa pang-araw-araw na gastusin. Mabuti na lang at may nahanap kaagad ang lalaki dahil na rin sa dami ng trabahong kanyang naranasan sa kanyang dating pinasukan. Ang una niyang pinagtrabahuhan ay ang panaderya. Mayroon siyang karanasan sa pagluluto ng tinapay kaya hindi siya nahirapan. Sa kanilang nilipatan, kaunti pa lamang ang kanilang kilala. Marami naman silang kapitbahay kaya lang ay medyo may kalayuan ang bawat pagitan ng bawat tahanan. Malawak ang niyugan at malaki ang bakuran ng bawat kabahayan.
Mayroon ding maliit na daanan sa harap ng bahay ni na Modesto at Eugenio. Isang gabi, habang nagluluto si Modesta ng kanilang hapunan, nagpapahangin naman si Eugenio sa labas. Maya-maya pa, napakunot ng noo si Eugenio nang makita niya ang isang matandang lalaki na naglalakad sa gitna ng daan na parabang mayroon itong hinahanap. Yuko ng yuko ang lalaki na parang may kung anong pinupulot. Wala siyang dalang lampara o flashlight na magbibigay ng liwanag sa kanyang dinaraanan. Kaya nagtataka si Eugenio kung paano nakikita ng lalaki ang anumang pinupulot niya, gayong wala naman siyang ilaw. Dahil dito, pumasok muna saglit si Eugenio sa loob ng bahay para kunin ang kanyang flashlight. Tinanong naman siya ng kanyang asawa kung saan siya pupunta. "Diyan lang sa daanan, mahal. Tutulungan ko lang yung matanda. Kawawa naman kasi, mukhang may hinahanap yatang kung ano pero wala siyang ilaw." Wika ni Eugenio. Tumango naman ang kanyang asawa habang patuloy pa rin sa pagluluto. Natutulog ang kanilang sanggol nung mga sandaling yon. Pagdating doon, naroon pa rin ang matandang lalaki at patuloy sa kanyang ginagawa. Nilapitan na ito ni Eugenio. "Magandang gabi po, Tatang. Kailangan niyo po ba ng flashlight? Heto po oh, gamitin niyo po muna ito nang makita niyo kung ano man ang hinahanap niyo." Saad ni Eugenio. Agad namang lumingon ang matanda sa kanya. Nababanaag pa nila ang itsura ng isa't isa dahil hindi naman ganoon kadilim. Ngunit sapat ang kadilimang yon para hindi masyadong makita ang hinahanap ng matanda sa lupa. "Salamat, iho. Ngunit hindi ko kailangan yan." Tugon sa kanya ng matanda. "Naku, wag na po kayong mahiya. Gamitin niyo na po tong flashlight." Pagpupumilit ni Eugenio na tinanggihan pa rin ng matandang lalaki. "Hindi ko kailangan ng flashlight para makita ang mga dugo sa lupang ito, iho." Kumunot ang noo ni Eugenio sa kanyang narinig. Magtatanong na sana siya sa matanda, ngunit naunahan siya nito. "Kayo ba ang bagong lipat dito sa Niyugan?" Tanong ng matanda. "Kami nga po," tugon naman ni Eugenio. "Kung ganon, palagi kayong mag-iingat. Huwag kayong lumabas ng bahay kapag malalim na ang gabi." Lalong napakunot ang noo ni Eugenio sa tinuran ng matanda. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman natuloy ni Eugenio ang kanyang pagtatanong dahil nagpaalam na sa kanya ang matanda at agaran na rin itong lumakad paalis. Labis tuloy na nagtaka si Eugenio at inilawan ang lupa at nakita nga niya ang nagkalat na mga patak ng dugo. Hindi maunawaan ni Eugenio nang biglang manindig ang kanyang mga balahibo sa katawan at ang kilabot na hatid nito sa kanyang buong pagkatao. Maya-maya pa, tinawag na siya ng kanyang asawa kaya bumalik na lang siya sa loob ng kanilang bahay. Sabay silang naghapunan ni Modesta at natulog na rin. Pagkatapos nitong hugasan ang kanilang mga pinagkainan. Pero si Eugenio hindi agarang nakatulog dahil hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng matandang lalaki at ang mga patak ng dugo sa lupa. Naisip niya na hindi na lamang sana niya tiningnan ang lupa gamit ang flashlight. Kinabukasan, maagang gumising si Eugenio para pumasok sa pinagtatrabahuhan niyang panaderya. Ipinagluto niya ang kanyang asawa dahil napuyat si Modesta sa palagian nitong paggising para padidein ang kanilang anak. Pagkatapos maghanda ni Eugenio ay nagpaalam na rin siya kay Modesta para pumasok sa trabaho. "Mahal, alis na ako," bulong ni Modesto. "Sige mahal, ang baon mo hindi mo ba nakalimutan?" Paalala naman ng kanyang asawa habang tinatapik ang sanggol. "Dala ko na mahal. Sige na, papasok na ako ha." Wika ni Eugenio. "Sige, mag-iingat ka." Antok na antok, ngunit nakangiting tugon ni Modesta. Pagkatapos ay lumakad na si Eugenio papunta sa paradahan ng tricycle sa kanilang lugar. Inabot siya ng 10 minuto sa paglalakad. Pagdating sa paradahan, natuwa siya nang makitang mayroon ng nakaparadang tricycle at agad na siyang sumakay. Agad naman silang lumarga patungo sa panaderyang kanyang pinapasukan. Pagkarating doon,
binati ni Eugenio ang kanyang mga kasamahan. Ika-4 na araw niya na ito sa trabaho kaya nagkaroon na siya ng kaibigan. Si Basilio. Nakatira din siya malapit sa niyugan kung saan ang bahay ni Eugenio. Silang dalawa ni Basilio ang pang-umaga sa buong linggo at iba naman ang nagtatrabaho sa gabi. Habang abala si Eugenio sa kanyang ginagawa, biglang sumagi sa kanyang isip ang sinabi ng matanda sa kanya kagabi. Kaya hindi niya napigilang banggitin yon kay Basilio. Kumunot naman ang noo ng binata habang nakikinig sa kwento ni Eugenio. Mapapansin ding naging seryoso bigla ang kilos ni Basilio. "Sino naman ang matandang yun, kuya?" tanong ng binata. "Hindi ko alam hindi ko kilala," tugon ni Eugenio. Hindi mapalagay si Basilio hanggat hindi niya nalalaman ang tungkol sa kung sino ang matandang lalaki na nakausap ni Eugenio. Kaya tanong ng tanong ang binata. Pinalarawan niya pa kay Eugenio ang itsura ng matanda dahil baka sakaling makilala niya ito. Sinikap namang alalahanin ni Eugenio ang itsura ng matandang lalaki. Sa naaalala niya, ang una niyang napansin sa matandang yon ay mayroon siyang mahabang balbas na magkahalong itim at puti ang kulay. May kahabaan din ang kanyang buhok na hanggang balikat, ngunit may kanipisan na. Tila nasunog na rin ang araw ang balat ng matanda dahil sa medyo maitim yun. Kulubot na rin at medyo marami ang peklat sa braso at paa niya, nakapansin-pansing nagtamo ng maraming malalaking sugat sa katawan. Bukod pa rito, medyo may kapayatan din ang naturang matanda. Pagkatapos ilarawan ni Eugenio ang kanyang mga napansin sa pisikal na kaanyuan ng matandang yon, agad na nga itong nakilala ni Basilio. "Ah, si Mang Efren yun, kuya. Kilalang albularyo yun sa lugar natin." Saad ng binata. Napatangu-tangu na lang si Eugenio habang nagkukwento na si Basilio tungkol sa albularyo. Naranasan na rin kasi ni Basilio na magpagamot kay Mang Efren nung hindi na kinaya ng ospital ang kanyang karamdaman. Iniidolo ni Basilio ang naturang matanda. Sa katunayan, gusto rin ni Basilio na maging albularyo kagaya ni Mang Efren. Maya-maya pa, habang naaaliw na si Eugenio sa kwento ng binata, bumalik na naman ang kaba sa kanyang dibdib nang biglang lumihis ang usapan nila ni Basilio. "Siya nga pala, kuya. Mag-iingat kayo ng asawa mo. Sabi kasi ng nanay ko, may nagbalik daw na aswang dito sa lugar natin." Bulalas ni Basilio. Hindi tuloy mapalagay si Eugenio habang gumagawa ng tinapay. Mabuti na lang at hindi nasunog ang mga niluluto niya. Dahil kapag nangyari yun, tiyak na babawasan ang kanyang sweldo, sapagkat yun ang usapan nila ng kanyang amo. Samantala, walang kaalam-alam si Eugenio na habang nagtatrabaho siya ay nagsimula na palang makaramdam ng kakaiba ang kanyang asawa. Kahit umaga o tanghali, laging may naririnig na kakaibang tunog si Modesta. Gayunpaman, hindi na muna ito pinansin ng babae sa kabila ng nararamdaman niyang kaba. Kaya lang hindi matigil ang bata sa pag-iyak. Hindi malaman ni Modesta kung anong problema ng sanggol dahil busog naman ito sa kanyang gatas. Wala rin namang kumagat na insekto sa kanilang anak pero iyak pa rin yun ng iyak. Hindi tuloy makatapos si Modesta sa kanyang gawain. Hindi siya nakapagwalis ng kanilang bakuran dahil lagi niyang kinakarga at isinasayaw ang sanggol. Pagkatapos ay iduduyan naman. Saglit lang itong titigil sa pag-iyak pero maya-maya pa'y muli na namang sumisigaw sa pag-iyak ang bata. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, tapos na ang trabaho ni Eugenio kaya nagpaalam na siya sa kanyang mga kasamahan na uuwi na. Sabay sila ni Basilio sapagkat parehong hanggang 4:00 lang ang oras ng kanilang trabaho. Nauna nang umuwi si Basilio samantalang si Eugenio ay dumaan muna sa palengke para bumili ng ulam na panghapunan. Pagdating doon, may nakita si Eugenio na mga manok na ibinibenta. Sakto naman at sa susunod na buwan ay kaarawan na ng kanyang asawang si Modesta kaya agaran niya itong nilapitan saka tinanong kung magkano yun natipuhan niyang inahing manok. Mabuti na lang at sakto sa kanyang budget ang presyo noon. Kaya nakiusap siya sa nagbebenta na huwag ibenta sa iba dahil babalikan niya ito pagkatapos bumili ng ulam.
Sagabal kasi yon kung uunahin niyang bilhin ang manok bago ang ulam. Kaya pinatabi muna ito ng lalaki. Pumayag naman ang babaeng nagbebenta kaya nagmamadali nang umalis si Eugenio para bumili ng ulam. Nagtungo si Eugenio sa tindahan ng mga isda. Ilang minuto siyang nagpalakad-lakad para pumili ng sariwa. Kinilatis ito ng lalaki ng husto nang sa gayon ay hindi siya maloko ng ibang mga pasaway na tindero at tindera. Pinili at pinagkumpara din ni Eugenio ang presyo ng mga ito, ngunit pare-pareho lang din naman. Tiyak na napagkasunduan yon ng lahat ng nagbebenta sa lugar na yon. Kaya ang pagiging sariwa na lang ang pinagtuunan niya ng pansin. 1 kilo ng tilapia ang kanyang binili at agad rin siyang nagbayad dito. Pagkatapos dumiretso na si Eugenio sa tindahan ng mga manok sa tabi-tabi para balikan yung pwesto ng manukan kanina. Natuwa siya dahil hindi nga binenta sa iba ng tindera ang napili niyang manok. Kaya agad na lumapit ang lalaki rito saka kinuha ang inahing manok at binayaran niya. Nagpasalamat naman ang tindera sa kanya. Pagkatapos mabili ni Eugenio ang lahat ng kailangan niyang bilhin, agad na siyang naglakad ng mabilis patungo sa paradahan ng mga tricycle sa palengke, na nasa bandang unahan lamang nito. Hindi kasi kayang lakarin ni Eugenio pauwi sa kanila dahil medyo malayo yon sa palengke. Ilang kilometro din ang pagitan, kaya kung lalakarin niya ay tiyak na aabutin siya ng ilang oras. At pagdating sa bahay, siguradong madilim na ang buong paligid. Kaya kailangan niya talagang sumakay ng tricycle. "Manong, mga anong oras po tayo lalarga?" tanong ni Eugenio sa driver ng tricycle. 2 pasahero na lang ang hihintayin ko para mapuno to, saka tayo lalarga. Tugon naman ng driver. Napatango na lang si Eugenio, ngunit sa loob niya ay medyo naiinip na siya. Mga ilang minuto na rin kasi siyang nakaupo sa tricycle na kanyang napiling sakyan. May mga kasama na rin siya sa loob, pero gusto ng driver na mapuno muna ng mga pasahero ang tricycle bago sila umalis. Nang sa gayon ay hindi siya malulugi sa gasolina. Mabuti na lang at makalipas ang ilang minuto, mayroon ng isang pasahero ang sumakay hanggang sa nasundan itong muli ng isa pa. Kaya sumakay na rin ang driver saka pinaandar ang kanyang tricycle. Matapos ang halos 11 minuto, nakauwi na rin si Eugenio sa kanilang bahay. 5:00 na ng hapon nang makarating siya sa kanila. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang asawa. "Mahal, may binili ako manok para sa kaarawan mo sa susunod na buwan." Masiglang salubong ni Eugenio kay Modesta. Natuwa naman ang babae sa kanyang nakita. Dumiretso na si Eugenio sa kanyang anak para kargahin ang sanggol. Samantalang si Modesta naman ay inasikaso ang pinamili ni Eugenio. Tinalian muna ng babae ang manok dahil wala pa naman silang ginawang kulungan para dito. Pagkatapos ay nilinisan na ni Modesta ang isdang tilapia na binili ni Eugenio. Sa kanya ito hiniwa-hiwa at niluto. Naroon na rin naman ang mga sangkap para sa isda. Pagkatapos magluto ng babae, tinawag na niya si Eugenio at sabay na rin silang naghapunan. Makalipas ang ilang minuto pagkatapos nilang kumain, pinatulog na nila ang sanggol at saka sila naman ang natulog. Kailangan nilang matulog na maaga dahil maaga ring natutulog ang sanggol at maaga ring gigising si Eugenio kinabukasan para maghanda dahil sa pinapasukan niyang trabaho. Ilang oras na ang lumipas at malalim na ang gabi nang nagising si Eugenio sanhi ng may kalakasang ingay sa labas ng kanilang bahay. Narinig din ng lalaki ang ingay na likha ng kanyang biniling manok, lalo na't sa labas ito ng bahay nilagay ng kanyang asawa dahil kung sa loob ay tiyak na mapupuno ng dumi ng manok ang kanilang sahig kinabukasan. Nilingon ni Eugenio ang kanyang mag-ina at nakita niyang maging si Modesta ay nagising din. Mabuti na lang at mahimbing pa rin na natutulog ang kanilang sanggol. "Dito ka muna, mahal. Titingnan ko lang kung anong ingay yun sa labas." Wika ni Eugenio sa kanyang asawa, saka siya dahan-dahang bumangon. Niyakap naman ni Modesta ang kanyang anak para maiwasan ng sanggol na marinig ang ingay dahil mahirap na kung magigising din ito.
Malakas pa namang umiyak ang naturang anak ng mag-asawa. Paglapit ni Eugenio sa tapat ng pintuan, dahan-dahan niya itong binuksan saka lumabas ng kanilang bahay para tingnan ang manok na nakatali sa kanilang silong. Kinabahan siya dahil sa narinig niyang malakas na pagaspas na tila ba mayroong dambuhalang ibon na umaali-aligid sa kanilang bahay. Ngunit ganun na lang ang gulat ni Eugenio nang makita ang isang nilalang sa himpapawid na parabang isang napakalaking paniki na mayroong katawang tao. Bagaman ay kalahati lamang yun. Dahil sa takot at gulat ni Eugenio sa kanyang nakita, napasigaw siya at napaatras hanggang sa siya ay natumba. "Mahabaging langit!" sigaw ng lalaki kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Agad namang nataranta si Modesta sa loob ng kanilang bahay nang marinig ng babae ang sigaw ng kanyang asawa. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Modesta na hinaan ang kanyang boses upang hindi niya magising ang sanggol. Habang si Eugenio naman nang mahimasmasan mula sa matinding takot na sumakop sa kanyang pagkatao ay mabilis pa sa kidlat na tumayo, saka kumaripas ng takbo papasok sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok ni Eugenio sa kanilang silid ay agad niyang niyakap ang kanyang asawa at anak, saka sabay silang nanalangin ng mga sandaling yon. Habang nanginginig sila sa takot, natitiyak ni Eugenio na manananggal ang kanyang nakita sapagkat wala namang ibang katawagan sa ganoong uri ng nilalang. Habang sila'y nananalangin, tuloy-tuloy pa rin ang manananggal sa pagpuntirya sa manok na kanyang biniktima. "Huwag kang maingay, mahal," bulong ni Eugenio sa kanyang asawa. Muntik na kasing sumigaw si Modesta nang marinig niya ang tunog na nilikha ng nagpupumiglas na manok. Ngunit nagawa niya namang pigilan ang kanyang sarili alang-alang sa inosenteng sanggol na walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanyang paligid. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang humina ang naririnig nilang pagaspas ng pakpak, kaya unti-unti na ring huminto ang dalawa sa pagdarasal. Napansin ni Eugenio ang ilang butil ng luhang tumulo sa pisngi ng kanyang asawa, kaya agad niya itong pinahiran at saka muling niyakap ng mahigpit. Hindi na kasi namalaya ng babae na lumuluha na pala siya dahil sa nararamdamang takot. "Shh, tahan na, mahal. Mukhang nakaalis na ang aswang na yon," mahinang bulong ng lalaki sa kanyang asawa. Tumango-tango naman ang babae, ngunit nararamdaman niya pa rin ang kilabot sa kanyang katawan. Gayon din naman si Eugenio, subalit pilit niya lang pinatatatag ang sarili alang-alang sa kanyang asawa at anak. Nang dahil sa pangyayaring yon, hindi na nakatulog si Eugenio. Samantalang si Modesta ay paidlip-idlip na lang at maya-maya'y nagigising kahit hindi naman umiiyak ang sanggol o dumedede. Kinabukasan tuloy, puyat na puyat ang mag-asawa. Dating gawi pa rin, maagang pumasok si Eugenio sa trabaho sa kabila ng panganib na naranasan nila noong gabi. Gayunpaman, punong-puno naman ng habilin ang binigay ni Eugenio sa kanyang asawa habang wala siya. Sinabi niya kay Modesta na palaging magkandado ng pinto at huwag magpapapasok ng hindi kilalang panauhin. Nangako naman si Eugenio na pagkatapos ng kanyang trabaho ay uuwi siya kaagad nang sa gayon ay hindi gabihin mula sa kanyang trabaho. Samantala, nang mataas na ang sikat ng araw, lumabas muna si Modesta sa kanilang bahay habang karga-karga ang sanggol para tingnan ang kalagayan ng kanilang manok. Dahil sa pagmamadali ni Eugenio ay hindi na niya naisip pang tingnan ang binili niyang manok. Laking gulat na lang ni Modesta nang makita na tali na lang ang natira doon at ilang balahibo ng manok, saka maraming patak ng dugo. Dahil dito, napaiyak muli ang babae sa nararamdaman niyang takot, saka siya nagmadaling bumalik papasok ng kanilang bahay. Iyakin din kasi si Modesta, kaunting takot lang ang maramdaman agad na siyang iiyak. Samantala, hindi lang si Modesta ang ginambala ng manananggal na yun, kundi maging ang kanilang mga kapitbahay. Sugatan din ng ilan sa mga alagang hayop ng mga ito, samantalang ang iba naman ay tuluyan na ngang nilapa ng nilalang na yun. Nagkalat din ang maraming dugo sa kung saan-saang bahagi ng niyugan dahil sa pagtangay ng manananggal sa dugoang mga hayop.
Sa kabilang banda, pagdating ni Eugenio sa panaderya ay agad niya namang ikinwento kay Basilio ang nangyari kagabi. Nagulat naman si Basilio sa kanyang narinig. Unang beses itong narinig ng binata dahil ang nalalaman niya ay ordinaryong aswang lang ang nagpapagala-gala sa kanilang probinsya. Kaya naggulat si Basilio nang marinig kay Eugenio na manananggal ang umatake sa kanila. Hindi mapalagay si Basilio sa kanyang narinig mula kay Eugenio, kaya nagbungkahi ang binata na magpunta sila sa albularyong si Mang Efren upang manghingi ng payo sa matanda. Sumang-ayon naman si Eugenio sa mungkahing yon ng binata. Makalipas ang ilang araw, araw na ng Biyernes kung saan day off sa trabaho ng dalawa. Maagang tinungo ni Basilio ang bahay nila Eugenio para sunduin ang lalaki dahil balak nilang sabay na pumunta sa bahay ni Mang Efren. Nais ding isama ng lalaki ang kanyang asawa at anak. Kumilos na nga sila pagkatapos mag-agahan. Karga-karga ni Eugenio ang sanggol habang naglalakad sila papunta sa bahay ng matandang albularyo. Hindi nagtagal, nakarating na sila roon. Hindi man lang nagulat si Mang Efren nang makita ang kanyang mga bisita na tila ba inaasahan na niya ang pagdating ng mga ito. "Magandang umaga po, Mang Efren. Naparito po kami dahil may nais po sana akong sabihin sa inyo. Baka po sakaling matulungan niyo kami ng asawa ko, maging ang mga kapitbahay namin." Bungad ni Eugenio sa matanda. Maupo kayo. Sambit naman ni Mang Efren. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Eugenio. Walang pagdadalawang isip niyang ibinahagi kay Mang Efren ang nangyari sa kanila. Ilang gabi na ang nakalipas. Sinabi rin ni Modesta sa matanda na tinangay ng manananggal ang kanilang inahing manok. Nagdagdag naman si Basilio at ibinahagi ng binata ang lahat ng kakaibang pangyayari sa kanilang lugar tungkol sa pagkamatay ng mga alaga nilang hayop. Bagaman wala pang nabalitang tao na nasawi ng dahil sa pag-atake ng manananggal, may nalaman naman si Basilio na kahit hindi nasawi ay nagawa itong masugatan. Nagulat tuloy sina Eugenio at Modesta sa sinabi ng binata. Lalong kinabahan ang mag-asawa nang malaman nilang hindi lang pala hayop ang binibiktima ng manananggal na yun, kundi maging tao rin. Sa haba ng kanilang pag-uusap, tahimik lang na nakikinig si Mang Efren. Kaya hindi nila inaasahan ang naging tugon ng matanda sa kanila. Alam ko. Wika ni Mang Efren. Sabay-sabay namang napakunot ang noo ng tatlo dahil sa ganoon kaikling tugon ng matanda. Hindi nila inakalang alam na pala nito ang mga nangyayari at hinayaan niya pang magkwento ang tatlo. "Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Efren?" Takang tanong ni Eugenio. Alam ko ang mga kaguluhang nangyayari sa lugar na ito. Matagal na akong nagmamanman dito hanggang sa matuklasan kong nanganganib na nga tayo. Dahil mayroon nang kumakalat na mga manananggal sa buong probinsya. Saad ni Mang Efren na ikinagulat naman nilang tatlo. "Ano po? Ang ibig niyong sabihin, hindi lang isang manananggal kundi marami?" Paniniguradong tanong ni Basilio. Ganun na nga, iho. Sagot ng matanda. Saglit pa lang nilang pinag-usapan ang mga nangyayari sa paligid hanggang sa nagtanong na si Eugenio kung ano ang nararapat nilang gawin. Labis kasing nag-aalala ang lalaki para sa kapakanan ng kanyang mag-ina, lalo na't araw-araw niyang iniiwan ang mga ito sa kanilang bahay. Bagaman naroon naman siya sa bahay nila kapag gabi, pero hindi pa rin natitiyak ni Eugenio ang kaligtasan ni Modesta at ng kanilang sanggol sa umaga, tanghali at hapon. Maya-maya pa, ibinahagi na ni Mang Efren ang kanyang nalalaman kung paano iwasan at talunin ang manananggal. Sabi pa ng matanda na tuklasan niya raw na ang mga manananggal na ito ay takot sa sarili nilang refleksyon habang mayroong liwanag ang buwan. Tila ba nasisilaw sila rito at nahihirapang makakita sa kanilang paligid. Dahil dito, iminungkahi ni Mang Efren na bumili sila ng malaking salamin at ilagay ang mga ito sa paligid ng kanilang bahay. Napareklamo tuloy si Basilio dahil sa liit na nga ng kanilang kinikita, kailangan pa nilang bumili ng ilang piraso ng salamin. Sinaway naman ni Eugenio ang binata. Naisip ni Eugenio hindi bali ng mahal ang malalaking salamin basta wag lang silang gambalaing muli ng mga nilalang na yon.
Saka mayroon pa rin namang natira sa perang inipon ni Eugenio sa pagbili nila ng lupa at pagpapatayo ng bahay. Sige po, Mang Efren, maraming salamat po. Magalang na wika ni Eugenio. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa matandang lalaki para umuwi. Inimbita muna ni Eugenio si Basilio sa kanilang bahay kaya doon na dumiretso ang binata. Pagkarating doon ay saglit silang nag-usap tungkol pa rin sa mga manananggal at sa salamin na sinasabi ni Mang Efren. Tinatansya nila ang presyo nito at kung ilang salamin ang kakayanin nilang bilhin. Habang nag-uusap sina Eugenio, Basilio at Modesta ukol dito, mayroon namang bisitang ginang ang tumatawag sa kanila mula sa labas ng bahay. Pinagbuksan ito ni Eugenio at bumungad sa kanya ang hindi kilalang ginang. Naku, Ginang Rosario, kayo po pala yan. Wika ni Basilio nang masilip mula sa bintana ang ginang na naroon sa labas ng bahay. Kilala pala ni Basilio ang naturang ginang kaya agaran na siyang pinatuloy ni Eugenio sa kabinigyan ng mauupuan. Agad namang ipinakilala ng ginang ang kanyang sarili. Kapitbahay rin pala siya ng mag-asawa at medyo malapit lang din ang bahay nila sa bahay ni na Basilio. Kumbaga ang bahay ni Ginang Rosario ay nasa gitna lang ng kinaroroonan ng bahay ni Eugenio at ni Basilio. Pagkatapos ipakilala ng ginang ang kanyang sarili sa mag-asawa, agad na siyang nag-usisa tungkol sa mga nangyayari. Sabik din kasi si Ginang Rosario na makakalap ng impormasyon lalo na't nabiktima na rin ng manananggal ang kanyang alagang baboy. Nabalitahan kong nagtungo kayo kay Mang Efren. Pwede niyo bang ibahagi sa akin ang mga sinabi niya? Wika ni Ginang Rosario. Hindi naman nagdalawang isip si Basilio na sagutin ang ginang na dinagdagan pa ni na Eugenio at Modesta. Napasimangot ang muka ni Ginang Rosario nang malaman niya ang tungkol sa salamin, lalo na't alam niyang may kamahalan ang presyo noon. Gayunpaman, wala naman silang ibang magagawa ukol dito dahil para din naman ito sa kanilang kaligtasan. Makalipas ang ilang minuto, sabay nang umuwi sina Basilio at Ginang Rosario pagkatapos magpaalam sa mag-asawa. Kaya pinag-usapan na rin ni na Eugenio at Modesta ang tungkol sa salamin hanggang sa napagkasunduan nila na bumili na lang ayon sa kung ilan ang kakayanin ng kanilang pera. Agad nang kumilos ang lalaki. Inihanda na niya ang kanyang pitaka saka nagtungo sa palengke para bilhin ang kanilang kailangan. 2 salamin lang ang inabot ng pera ni Eugenio sapagkat ayaw naman niyang ubusin ang kanyang pera dahil baka wala na silang pambili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na't medyo matagal pa ang araw ng pagtanggap niya sa kanyang unang sweldo sa panaderya. Pag-uwi ni Eugenio, agaran niyang ipinwesto ang 2 salamin sa likuran ng kanyang bahay. Nagdaan ang ilang mga araw at naging malapit sina Modesta at Ginang Rosario sa isa't isa. Naging magkaibigan ang dalawa magmula nang magbigayan sila ng ulam at nagkukwentuhan sa labas habang nasa trabaho si Eugenio. Masaya naman si Eugenio dahil mayroon ng kaibigan ang kanyang asawa at nagsimula na rin itong mapalapit sa iba pa nilang mga kapitbahay. Hindi magtatagal, sasapit na ang kabilugan ng buwan. Bagaman hindi pa ito tuluyang bumibilog. Kinakabahan si Eugenio habang nakatingala sa kalangitan at pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Sa isip ng lalaki, tila mayroong hindi magandang mangyayari ng gabing yon. Hindi nga nagkamali si Eugenio dahil ilang oras lang ang nakalipas ay nakarinig siyang muli ng pagaspas ng pakpak hanggang sa palakas ng palakas ang tunog noon. Naalerto naman si Modesta at hindi na naman magkamayaw ang babae sa kaba at takot habang karga-karga ang kanilang anak. Mahal, ikandado mo mga bintana natin at ang pintuan. Paparating na manananggal kaya magmadali ka. Natatarantang utos ni Eugenio sa kanyang asawa. Si Modesta naman ay pilit na pinapasok na lang ang kanyang asawa para hindi na ito mapahamak pa. Ngunit nagmatigas si Eugenio dahil gusto niya ring makita at labanan ang manananggal na yon at tingnan kung e-epekto nga ba talaga ang salamin. Kaya wala nang nagawa pa si Modesta kundi sundin ang sinabi ng kanyang asawa. Taimtim na nagdasal ang babae sa gitna ng nararamdaman niyang takot at pag-aalala para sa kapakanan ni Eugenio. Samantala,
Nagkakagulo naman ang kanilang mga kapitbahay dahil narinig din nila ang pagaspas ng manananggal na papalapit sa bahay nila Eugenio. Nagsitakbuhan ang mga ito papalapit sa lalaki upang tumulong. Kaya nang marinig ni Modesta ang sigawan sa labas ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil mayroon ng kasama ang kanyang asawa para labanan ang manananggal. Naroon na rin maging si Basilio na kahit halatang kinakabahan ay pursigido namang tumulong. Nang makita na nila ang dambuhalang nilalang, agad nilang inihanda ang kanilang mga sarili. Karamihan sa mga tumulong kay Eugenio ay mga lalaki. Mayroon ding ibang babae, ngunit kakaunti lamang yon. Yun lang mayroong sapat na tapang at lakas ng loob. Bawat isa sa kanila ay mayroong dalang itak, punyal, lagaraw at iba pang uri ng sandata na makakatulong sa kanila upang labanan ang manananggal. Si Eugenio ay mayroon ding bitbit na malaking itak. "Mag-ingat kayo!" sigaw ni Eugenio nang inatake na sila ng manananggal. Sabay-sabay nilang nilalabanan ang nilalang na yon. Bawat pagsugod ng manananggal ay sabay nila itong inaatake ng kanilang mga armas. Ngunit mabilis makaiwas ang manananggal saka lumipad pa itaas at muli itong bumalik pa ibaba para umatake. Galit na ang manananggal dahil may ilan na itong sugat sa kanyang pakpak, kaya tila lalo itong nanggigil na makapambiktima ng tao. Samantala, habang nakikipaglaban sa manananggal ang mga kapitbahay ni Eugenio, ay abala naman ang lalaki sa pagpwesto ng kanyang salamin para iharap sa dambuhalang nilalang at patamaan ito ng refleksyon mula sa liwanag ng buwan. Ang isang salamin ay nakatayo sa gilid habang ang isa naman ay hawak-hawak ni Eugenio habang hinahabol niya ang manananggal kung saan ito haharap. Nag-iingat din ang lalaki dahil baka siya ang tamaan ng mga itak sa ginagawang pag-atake ng kanyang mga kapitbahay. "Hoy! Humarap ka ritong manananggal ka!" sigaw ni Eugenio na pilit kinukuha ang atensyon ng manananggal. Labis namang kinabahan si Modesta nang marinig ang sigaw ng kanyang asawa, kaya hindi na napigilan ng babae ang sumilip mula sa kanilang bintana at bahagya niya itong binuksan. Dahil sa malakas na sigaw ni Eugenio, agad humarap sa kanya ang manananggal. Saka tagumpay na nakuha ang atensyon nito. Nang makita ng nilalang ang liwanag mula sa salamin na nanggaling pa sa buwan, ay agarang napasigaw ang manananggal ng dahil sa labis na pagkasilaw. Hindi lang kasi ito ordinaryong pagkasilaw, kundi isa ring sumpa na matagal nang ipinataw sa mga nilalang na katulad nila, ilang siglo na ang nakakaraan. Maya-maya pa, bahagyang napababa ang nilalang dahil wala na siyang makita sa paligid hanggang sa tumalon ng mataas si Basilio sabay patama ng kanyang malaking itak sa katawan ng manananggal. Agad itong napahiyaw sa sakit dahil tagumpay siyang nasugatan ng binata. Dahil dito, humugot ng lakas ang manananggal para lumipad pa itaas hanggang sa hindi na siya maabot pa ng mga tao. Pagkatapos ay humihiyaw ang manananggal habang siya ay lumilipad palayo sa pinangyayarihan ng kanilang labanan. "Huwag ka nang babalik dito, manananggal ka!" sigaw ni Basilio habang pinapahiran ang kanyang masaganang pawis sa noo. Tuwang-tuwa ang lahat nang magtagumpay sila sa kanilang laban. Si Modesta ay nagbukas na rin ang kanilang pintuan para sana lumabas, ngunit hindi siya pinahintulutan ni Eugenio dahil gabi na at karga-karga pa niya ang kanilang anak. Si Eugenio na lang ang lumapit sa kanyang asawa, saka ito niyakap ng mahigpit at pagkatapos ay hinagkan sa noo. Maging ang sanggol ay hinagkan din ni Eugenio sa pisngi nito. Pagkatapos ay nabaling ang atensyon ng lalaki sa kanyang mga kapitbahay na naroon. "Maraming salamat sa tulong niyong lahat. Kung wala kayo, hindi ko alam kung kaya ko bang labanan na mag-isang nilalang na yon," wika ni Eugenio habang hinihingal pa siya. "Wala yun, Kuya Eugenio. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang din naman?" Tugon naman ni Basilio na sinang-ayunan naman ng iba. "Kumusta kayo? Wala bang nasugatan sa inyo?" tanong ni Eugenio. May ilang nasugatan sa kanila, ngunit hindi naman malalim.
Kadalasan ay mga galos at daplis lang, sanhi ng pakpak ng manananggal at ilang kalmot nito. Pero sa kabuuan, mas maraming sugat ang natamo ng manananggal kaysa sa mga taong tumulong kay Eugenio. Buti na lang at hindi nasugatan ang lalaki. Pagkatapos niya magpasalamat muli sa kanyang mga kapitbahay ay nagsiuwian na ang lahat. Personal ding nagpaalam si Basilio kay Eugenio at nagpasalamat din naman si Eugenio kay Basilio. Pagkaalis nilang lahat ay pumasok na ang mag-asawa sa kanilang bahay. Samantala, alam ni Eugenio na hindi doon magtatapos ang pananalakay ng manananggal, lalo na't hindi naman nila ito napatay. Batid niyang babalik pa rin ito at sa susunod ay siguradong higit ng galit ang naturang nilalang. Ang iniisip lang ni Eugenio ay kung sino ang manananggal na yon. Hindi kasi nila namukaan dahil hindi naman mukhang tao ang wangis nito. Hindi nila matukoy kung kaninong mukha yon sapagkat napakaitim at maraming balahibo. Tila halimaw kung titingnan ang mukha ng manananggal, idagdag pa ang mahaba at matutulis nitong ngipin, maging ang naglalaway niyang bibig. Kinaumagahan, habang maagang nag-agahan sina Eugenio at Modesta, nabanggit ng babae ang tungkol sa napansin niya kagabi. Inosenteng sinabi ni Modesta na habang nagkakagulo na ang mga kapitbahay ay napansin niyang nakasarado lang ang bahay ni Ginang Rosario. Nakapatay ang mga ilaw, tahimik at hindi lumalabas ang ginang. Napahinto naman si Eugenio sa pagsubo ng pagkain saka malalim na nag-isip at maya-maya pa ay nagsalitang muli si Modesta. Malamang takot na takot siya kaya hindi na siya lumabas pa. Saad pa ng babae. Hindi napansin ni Modesta na nabahala si Eugenio sa kanyang binanggit. Gayunpaman, itinigil na lang ni Eugenio ang pag-iisip saka itinuloy ang kanyang pagkain. Kaya lang ay lalong kinabahan si Eugenio nang pagdating niya sa panaderya ay ganoon din ang balitang ibinungad ni Basilio sa kanya. Nagtataka lang ako. Kada may mangyayaring kaguluhan sa lugar natin tulad ng pag-atake ng mga ganong uri ng nilalang, laging wala ang presensya ni Ginang Rosario. Hindi lang ito isang beses nangyari, kundi maraming beses na rin. Kahit nun pa man, ganun na talaga siya. Tsaka kahit kinabukasan, hindi rin siya lumalabas. Mga ilang araw bago siya nagpapakita. Dahil sa narinig ni Eugenio, hindi na talaga siya mapalagay. Tuloy ay gumapang muli ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na't kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isip, hanggang sa naisipan ni Eugenio na puntahan si Ginang Rosario sa kanyang bahay. Kunwari ay magtatanong lang siya sa ginang ng ibang impormasyon tungkol sa mga dating pag-atake ng mga ganoong nilalang sa kanilang lugar. Ngunit ang totoo ay may gusto lang kumpirmahin si Eugenio. Pagdating niya sa bahay ng ginang, naabutan niyang nakasara ang pintuan nito, maging ang mga bintana na parabang walang tao sa loob. Ngunit nang tingnan ni Eugenio ang paanan ng hagdan ay naroon naman ang pares ng tsinelas ng ginang, kaya maaaring naroon lang din sa loob si Ginang Rosario. Kumatok si Eugenio ng ilang beses kasabay ng kanyang pagtawag mula sa labas. Kahit kinakabahan ang lalaki sa kanyang ginagawa ay pinagsasawalang bahala niya lang muna ito. "Tao po, Ginang Rosario! Nariyan po ba kayo?" Bahagyang sigaw ng lalaki. Muli siyang kumatok, ngunit wala pa ring nagbubukas sa pintuan. Inulit pa ni Eugenio ang pagtawag sa pangalan ng ginang, ngunit wala pa rin. Malapit na sanang sumuko ang lalaki nang sa hindi inaasahan ay narinig niya ang ingay mula sa loob ng bahay, na tila ba mayroong bagay na nahulog. Sa isip ni Eugenio, talagang naroon nga si Ginang Rosario sa loob ng bahay, kaya lalo siyang nagtaka. "Ginang Rosario, alam ko pong nandyan kayo sa loob. May sadya lang po sana ako sa inyo." Wika pa ni Eugenio. Nang dahil na rin sa kapalpakan ng pagtatago ng ginang, wala na siyang iba pang nagawa kundi pagbuksan na lang si Eugenio. Hindi malaki ang pagkakabukas ng ginang sa kanyang pintuan. Bahagya lamang itong nakaawang. Nais lang ng ginang na tanungin ang lalaki kung anong sadya nito, ngunit balak niyang paalisin agad si Eugenio gamit ang sarili niyang katwiran. "Anong kailangan mo?" Tanong ng ginang nang makaharap niya si Eugenio.
Agad namang bumilis ang pintig ng puso ni Eugenio nang magsalubong ang mga mata nila ni Ginang Rosario. Nag-iba ang boses ng ginang na parabang napapaos ito at iba na rin ang paraan ng kanyang pakikipag-usap. Agad na napansin ni Eugenio na mayroong iniindang sakit ang kaharap niyang ginang, kaya lalo tuloy nagtaka ang lalaki at nadagdagan ang pagdududa sa kanyang isipan. Lalo na nang mahagilap ng paningin ni Eugenio ang sugat sa braso ni Ginang Rosario, na agad rin tinakpan ng ginang na makita niyang nakatitig dito si Eugenio. Bakas din sa mukha ni Ginang Rosario ang kaba na tila ba mayroon siyang iniiwasan at itinatago. Namumutla rin ang kanyang labi at ang ilalim ng kanyang mga mata ay nangingitim din. Bagaman mukhang mayroong sakit ang itsura ng ginang, iba naman ang iniisip ni Eugenio. Higit na lumaki ang pagdududa sa isipan ng lalaki nang maalala niya kung saan tumama sa bahagi ng katawan ng manananggal ang itak ni Basilio noong nakaraang gabi. Tuloy ay hindi na magkamayaw si Eugenio sa kaba, sanhi ng kanyang mga naiisip na posibilidad kung saan si Ginang Rosario at ang sumalakay sa kanilang manananggal noong nakaraan ay maaaring isang nilalang lamang. May itatanong lang po sana ako sa inyo, Ginang Rosario, pero mukhang may sakit po kayo kaya wag na lang po. Sa susunod na lang, magpagaling po kayo, Ginang Rosario. Alis na po ako. Kinakabahang usal ng lalaki, saka agad na nagpaalam sa ginang. Pagka-uwi ni Eugenio sa kanila, agad niyang sinabi sa kanyang asawa ang tungkol sa bagay na yon. Sa umpisa ay hindi agad na kumbinsi si Modesta dahil naging magkaibigan na nga sila ni Ginang Rosario. Ngunit sinikap ni Eugenio na maintindihan yon ng kanyang asawa. Nais ng lalaki na wag na munang lumapit si Modesta sa ginang hanggat mayroon pa siyang duda na manananggal nga ang matandang babae. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang asawa maging ang kanyang anak. Sa huli, nakaramdam na rin ng pangamba si Modesta kaya sumang-ayon na siya sa kanyang asawa ukol sa pag-iwas sa ginang. Kinagabihan, muli na namang sumalakay ang kinatatakutan nilang nilalang. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi lamang isa ang sumalakay kundi tatlo na. Sa ikalawang beses ay nagkakagulo na naman ang magkakapitbahay. Ang mga babae, bata at matatanda ay nananatili sa loob ng bahay habang nakakandado ang pintuan. Samantalang nasa labas naman at naghahandang lumabang muli ang mga kalalakihan. Mahigpit na ipinagbili ni Eugenio sa kanyang asawa na wag itong magbubukas ng pintuan kung hindi siya ang kumakatok. Puno naman ng takot at pangamba na tumango-tango si Modesta sa kabila ng kagustuhan niyang doon lang sana si Eugenio sa loob at wag nang makipaglaban. Sa gitna ng niyugan malapit sa kani-kanilang bahay, doon nagtipon sina Eugenio at Basilio. Sa ibang bahagi naman ay naroon din ang iba nilang kapitbahay na mayroon ding kinakalabang manananggal. Dahil tatlo ang sumalakay sa kanila, tatlong lupon ng kalalakihan din ang nagpangkat-pangkat para labanan ang mga dambuhalang nilalang. Si Basilio na doon lang sana dapat sa kabilang pangkat ay lumipat sa pangkat nila Eugenio dahil gusto niyang makasamang muli sa pakikipaglaban ang kanyang kaibigan. Kuya Eugenio, nandito po ako! Sigaw ng binata. Basilio, mag-iingat ka! Punong-puno ng pag-aalala na wika ni Eugenio kay Basilio. Opo, kayo rin po! Tugon naman ni Basilio. Habang kanya-kanya sila ng atake at ilag mula sa manananggal, hindi nawala sa isipan ni Eugenio na lingunin ang bahay ni Ginang Rosario. Nakabukas ang ilaw sa loob, bagaman nakasarado ang mga bintana at pintuan. Hindi alam ni Eugenio kung naroon ba sa loob ang ginang, ngunit sa duda niya ay naroon pa nga siguro at nagpapagaling pa rin sa sugat nito. Kung totoo man ang hinala niya na isang manananggal si Ginang Rosario. Ilang oras din ang itinagal ng labanan nung gabing yon. Lalo na't tila galit na galit ang mga manananggal na sumasalakay sa kanila. Ginagamit pa rin ni Eugenio ang mga salamin at ang ilan niyang mga kasama ay gumagamit na rin nito. Ngunit tila naging maingat na ang mga manananggal sa pag-iwas na para bang pinaghandaan ng mga nilalang ang pagharap sa salamin na yon.
Pagkatapos ng mahabang labanan, tagumpay man nilang napaalis ang mga manananggal, ngunit nabahala na sila sapagkat may ilan sa mga kapitbahay nila Eugenio ang malubhang nasugatan. Ang ibang lalaki naman ay nawalan ng malay nang dahil sa lakas ng puwersa ng mga naturang halimaw. Dahil dito, kanya-kanyang pagsugod sa pagamutan ang ginawa ng mga pamilya ng nasugatan ng malalim. Maging ang kanilang mga kaibigan ay tumulong na rin. Samantala, hindi naman nakaligtas si Eugenio, maging ang binatang si Basilio. Mayroong sugat sa mukha si Basilio, samantalang nahiwa naman ng bahagya ang dibdib ni Eugenio dahil sa kalmot ng manananggal. Sobrang haba at talim kasi ng mga kuko ng halimaw na yon. Tuloy ay hindi magkamayaw si Modesta sa paggamot sa sugat ng kanyang asawa. Aray naman mahal, dahan-dahan lang. Sobrang hapdi niyan. Saad ni Eugenio at halata sa boses niya ang nararamdamang sakit. Pasensya na mahal. Natataranta namang tugon ng babae, saka ipinagpatuloy ang paggamot dito. Habang tumatagal, palala ng palala ang nangyayari. Lalo ring tumitibay ang pagdududa ko sa ginang Rosario na yan. Sa oras na mapatunayan kong siyang manananggal, kahit baguhan pa lang tayo rito sa lugar na to, sisikapin kong palayasin dito ang halimaw na yun. Tiyak akong tutulungan tayo ng iba pa nating mga kapitbahay. Bulalas ni Eugenio, samantalang ang kanyang asawa ay lalo ring kinakabahan sa mga mangyayari. Lumipas ang isang araw, 10:00 ng gabi. Iniwan muna saglit ni Eugenio ang kanyang asawa dahil mayroong nais manmanan ang lalaki. Tulog na ang lahat ng mga tao at napakatahimik na ng paligid. Maliwanag pa rin ang buwan kaya natitiyak ni Eugenio na kumikilos pa rin ang mga manananggal. Ginang Rosario, huwag ko lang sanang makita ang tunay niyong katauhan kung mayroon kayong nililihim sa aming lahat dahil tiyak na hinting-hinti ko kayo palalampasin. Bulong ni Eugenio sa hangin habang maingat siyang humahakbang palapit sa bahay ng naturang ginang. Agad nagtago si Eugenio sa likuran ng malaking puno ng kahoy sa harapan ng bahay ni Ginang Rosario. Kahit maraming lamok doon ay tiniis na lang yon ng lalaki, magkaroon lang ng kumpirmasyon ang kanyang mga hinala. Hindi rin siya nagdala ng anumang uri ng pang-ilaw nang sa gayon ay wala ni isang makakita sa kanya, lalong-lalo na si Ginang Rosario. Halos 1 oras lang ang lumipas nang naalerto si Eugenio sa kanyang nakita. Nung mga sandaling yon ay muntik na ngang sumabog ang puso niya sa kaba nang makita si Ginang Rosario na pumapanaog ng kanilang bahay habang palinga-linga sa paligid. Tila ba tinitiyak ng ginang na walang makakakita sa kanya kaya lalo pang nagtago si Eugenio. Ngunit sinikap naman ng lalaki na masilip pa rin ang ginang habang siya ay nagtatago. Maya-maya pa, mabilis na humakbang si Ginang Rosario patungo sa kung saan, kaya dahan-dahan at tahimik namang tumayo si Eugenio para sundan ang ginang. Ilang minuto silang naglalakad habang si Eugenio ay pinanatili ang ilang metrong layo mula sa kanyang sinusundan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang masukal na kakahuyan. Hindi na nga namalayan ni Eugenio na nasa loob na pala sila ng gubat. Dahil masyadong tutok ang lalaki sa pagsunod sa ginang, bawat hakbang ni Eugenio ay katumbas ng sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso dahil sa labis na kaba. Maya-maya pa, huminto na sa paglalakad ang ginang. Luminga-linga siyang muli sa paligid kaya mabilis ding nagtago si Eugenio mula sa halamanan. Mabuti na lang talaga at hindi naramdaman ni Ginang Rosario ang presensya ng lalaki. Pagkatapos, mayroong nilabas na maliit na bote ang ginang saka ininom yun. Ang natira naman ay ipinahid nito sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa may kanyang bewang. Pagkatapos, halos hindi makahinga si Eugenio sa susunod na pangyayari na nasaksihan mismo ng kanyang mga mata. Unti-unting nahati ang katawan ni Ginang Rosario. Ang nakakagulat na pangyayaring yon ang muntik nang magpawala sa malay ni Eugenio. Hindi sukat akalain ng lalaki na masasaksihan niya ang bagay na yon. Nang mga sandaling yon ay muntik na siyang mapamura dahil sa kanyang gulat at takot na naramdaman.
Nanginginig tuloy ang katawan ni Eugenio hanggang sa tuluyan ng makalipad ang itaas na bahagi ng katawan ni Ginang Rosario. Dahil dito, mabilis pa sa kidlat na tumakbo ang lalaki pabalik sa kanilang bahay habang naghahalo-halo ang kanyang nararamdaman. Labis man siyang natakot, ngunit mas natatakot siya para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sinasabi ko na nga ba, tama ang aking hinala! Natatarantang singhal ni Eugenio sa gitna ng kanyang matulin na pagtakbo. Binilisan ng husto ni Eugenio ang pagtakbo dahil nagdududa siya na baka doon na naman sa kanila sumalakay ang ginang na manananggal. Kaya nang makabalik si Eugenio sa niyugan ay agad siyang humarurot pabalik sa kanilang bahay. Doon ay taranta niyang pinasok ang kanilang bahay saka tinawag si Modesta. Asawa ko, natuklasan ko na! Tama ang aking hinala! Tama ako! Sunod-sunod na singhal ni Eugenio sa kanyang asawa na taranta na rin dahil sa kanyang ikinikilos. Hinaan mong boses mo, mahal. Baka magising ang anak natin. Kinakabahan namang tugon ng babae. Ilang minuto munang huminga si Eugenio at binigyan naman siya ni Modesta ng isang basong tubig. Nang kumalma na ang lalaki ay saka lamang siya nagsalita. Sige nang Rosario, isa siyang manananggal! Wika ni Eugenio. Nagulat ang babae sa kanyang narinig kaya pinaulit niya kay Eugenio ang sinabi nito upang kumpirmahin kung hindi ba siya nagkakamali sa kanyang narinig. Nang matiyak niyang totoo yun ay talagang nahintakutan ng husto ang babae. Walang manananggal na sumalakay sa kanila nung gabing yon kaya tiyak ni Eugenio na sa ibang lugar na nalanta si Ginang Rosario. Samantala, nais naman ng lalaki na ipaalam na agad sa kanilang mga kapitbahay ang tungkol sa kanyang natuklasan. Subalit pinigilan muna siya ni Modesta dahil gabing-gabi na. Ayaw pumayag ng babae na makaabala pa sila ng ibang tao. Gayong mahimbing nang natutulog ang mga yon. Kaya kahit gustong-gusto na ni Eugenio na ibalita ang tungkol sa bagay na ito, sinunod niya na lang ang payo ng kanyang asawa na ipagpabukas na lang ang tungkol dito. Kinaumagahan, sumapit na sana ang araw ng kapanganakan ni Modesta, ngunit nahati pa ang kanilang atensyon ukol sa mga manananggal sa lugar na yon. Hindi nila sukat akalain na sa isang buwan pa lang ng paninirahan nila sa probinsyang yon ay higit isang beses na nilang nakasagupa ang manananggal. Naging matinding labanan pa ang dalawang pagkakataon na yon. Kaya hindi tuloy ganoon kaganado si Modesta na ipagdiwang ang kanyang kaarawan, lalo na't matagal na ngang nadisgrasya ang kanilang biniling manok. Gayunpaman, gumawa pa rin sila ng paraan para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo, mahal ko. Malambing na wika ni Eugenio sa kanyang asawa. Ngumiti naman ang babae bago tumugon. Maraming salamat, mahal. Sagot ni Modesta. Isang maliit na salo-salo lang ang inihanda ng mag-asawa. Kaunting kapitbahay lang din ang kanilang inimbita at syempre hindi mawawala si Basilio. Inuna na muna ni Eugenio ang pag-aasikaso para sa kaarawan ng kanyang asawa bago ibahagi sa kanyang mga kapitbahay ang tungkol sa natuklasan noong gabi. Nang abala na ang lahat sa kanilang maliit na salo-salo, hindi napigilan ni Eugenio na kausapin si Basilio ukol dito. Nais ni Eugenio na unang makaalam si Basilio kaya inihanda niya ang kanyang sarili para magsalita. Habang abala naman ang kanyang asawa sa pag-aasikaso ng ilan nilang mga bisita. Natutulog pa ang kanilang sanggol kaya hindi naging mahirap sa babae na harapin muna at aliwin ang ilang mga taong inimbita nila ni Eugenio. Maya-maya pa, nagsimula na nga mag-usap sina Basilio at Eugenio. Ngunit hininaan lang nila ang kanilang boses para hindi marinig ng ibang tao. Nasa labas din ng bahay ang dalawang lalaki. Ano po ba yun, kuya? Mukhang kanina pa kayo may gustong sabihin sa akin ah. Tanong ng binata nang mapansing aligaga si Eugenio. Kasi, Basilio, magugulat ka sa sasabihin ko sa'yo. Kinakabahang panimula ng lalaki. Ano nga yun, kuya? Tanong ulit ni Basilio. Hindi ka siguro maniniwala pero kagabi lang, nagmasid ako sa bahay ni Ginang Rosario. Nakita kong lagalag siyang lumabas ng bahay kaya agad ko siyang sinundan.
Napadpad kami sa gitna ng kagubatan. Doon halos mahimatay ako sa nakita ko. Si Ginang Rosario, nahahati ang katawan niya. Isa siyang manananggal, Basilio. Mahabang pahayag ni Eugenio na agad na tinawanan ng binata. Naku naman kuya, baka sa susunod na sumalakay sa atin si Ginang Rosario ay magsuot na siya ng sunglass para hindi na masilaw sa liwanag ng buwan dahil sa salamin ninyo. Ay hindi pala, moonglass pala dapat. Naku, kung ano-ano naman yung sinasabi mo kuya. Pagbibiro pa ni Basilio habang tumatawa ng bahagya. Hindi inaasahan ni Eugenio na pagtatawanan lang siya ng binata. Hindi ito naniniwala sa kanya. Kung sa bagay, mahirap din naman sigurong paniwalaan para kay Basilio lalo na't napakaraming taon na nilang nakakasama ang ginang. Kaya pinilit talaga ni Eugenio na paniwalaan siya ni Basilio. Hindi ako nagbibiro, Basilio. Totoong sinasabi ko. Singhal ni Eugenio. Sinikap ng lalaki na ipaintindi kay Basilio na totoo ang kanyang sinabi at talagang nakita niya si Ginang Rosario na nag-anyong manananggal nung gabing yon. Nahihirapan lang talagang maniwala ni Basilio sapagkat sa maraming taon nilang nakasama si Ginang Rosario sa lugar na yon ay hindi naman nila kailanman nakita ang ginang na naging manananggal. Paano ba naman kasi nila makikita kung wala namang ginagawang pag-iimbestiga o pagmamatsyag si Basilio at ang kanyang mga kapitbahay sa naturang ginang? Talagang hindi nila malalaman dahil wala naman silang ginagawang hakbang para alamin ang tungkol sa bagay na ito. Kaya nang dumating si Eugenio sa lugar nila, ang lalaki lang ang nakatuklas ng katotohanan ito sapagkat siya lamang ang nakapag-isip na sagutin ang kanyang sariling katanungan. Hanggang sa maya-maya ay tila nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Basilio. Mula sa pagkatawa ay napalitan ito ng pagiging seryoso hanggang sa kumunot na ang kanyang noo. Kung ganun, matagal na pala kaming nililin lang ni Ginang Rosario. Kaya pala palagi siyang wala sa tuwing may ganung uri ng kaguluhan dito sa atin. Kaya pala, ngayon naging malinaw ng lahat sa akin. Patangutangong bulalas ni Basilio habang unti-unti niyang nararamdaman ang kaba sa kanyang puso. Pagkatapos ipaalam ni Eugenio kay Basilio ang kanyang natuklasan, ilang oras lang ay natapos na ang selebrasyon ng kaarawan ni Modesta. Nagsiuwian na ang mga tao, ngunit si Basilio ay piniling wag munang umuwi sapagkat ito ang pakiusap sa kanya ni Eugenio. Mayroon kasing plano ang dalawang lalaki. Balak nilang ibunyag sa iba pa nilang kapitbahay ang lihim ni Ginang Rosario. Pagkatapos ay manghihimok sila ng kung sino man ang nais sumama sa kanila na bihagin si Ginang Rosario o di kaya ay labanan kung sakaling mahuli nila ito bilang manananggal. Nagpaalam si Eugenio sa kanyang asawa para gawin ang misyon nilang yon. Walang ibang nagawa si Modesta kundi mag-alala ng labis para sa kapakanan nilang lahat. Palaging nananalangin ang babae bilang suporta sa mga ito. Doon pumunta sina Eugenio at Basilio sa bahay ng binata. Nagyaya sila ng iba pang mga lalaki at maging mga babae na interesadong marinig ang balita ni Eugenio ukol sa kung sino ang manananggal. Ito ang ginamit nilang pang-intriga sa mga tao upang magtungo roon sa bahay nila Basilio, sapagkat doon balak ni Eugenio ibunyag ang lihim na ito. Nais ng lalaki na magtitipon-tipon silang lahat sa bahay ng binata nang sa gayon ay magawa niyang i-anunsyo ang tungkol sa kanyang natuklasan. Hindi pinalampas ng kanilang mga kapitbahay ang tungkol sa bagay na ito. Lahat sila ay interesadong malaman ang sasabihin ni Eugenio sapagkat matagal na ring nais malaman ng mga taong yon kung sino o sino-sino ang mga manananggal na sumasalakay sa kanilang lugar. Dahil dito, kanya-kanya na ng lakad ang mga tao papunta sa bahay nila Basilio. Ang iba ay hindi pumunta dahil sa dami ng trabaho sa bahay, ngunit karamihan ay pumunta roon. Napatakbo pa ang iba. Mabuti na lang at hindi ito makikita ni Ginang Rosario sapagkat may kalayuan din naman ang kanyang bahay mula kina Basilio. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang dumadami ang mga tao sa bahay nila. Nang makita ng binata na halos nandoon na ang lahat, ay sinenyasan niya na si Eugenio na maaari na itong magsalita.
Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at agaran niya nang ibinunyag sa lahat ng mga taong naroon ang tunay na katauhan ni Ginang Rosario. Binanggit din ni Eugenio ang tungkol sa sugat nito sa braso na tiyak niyang sanhi ng pag-atake ni Basilio noon. Sa umpisa, umingay ang paligid dahil sa sabay-sabay na reaksyon at komento ng mga tao. Ang iba ay hindi nakapagpigil at agad na humingi ng ibang katibayan. Ngunit bukod sa nakita ni Eugenio ay wala naman na siyang iba pang dala. Iba-iba ang ekspresyon ng muka ng mga tao pagkatapos marinig ang tungkol sa bagay na yon. Ang iba ay agarang kumunot ang mga noo, ang iba naman ay nagulat ng husto, samantalang ang iilan ay tila ayaw pang maniwala. Kung hindi po kayo naniniwala, samahan niyo ako mamayang gabi. Mamaya ng kabilugan ng buwan, kaya tiyak akong magsisilabasan na naman ang mga nilalang na yon. Bagaman hindi natin alam kung saan sila aatake, sa lugar ba natin o sa ibang lugar man. Pero kung nais ninyong makumpirma gamit ang sarili ninyong mga mata, sumama kayo sa akin, mamatyagan ko mamaya si Ginang Rosario. Seryosong turan ni Eugenio. Maya-maya pa, napahinto ang lalaki nang bigla niyang makita si Mang Efren mula sa likuran ng mga tao. Nang mapansin din ni Mang Efren na nakita na siya ni Eugenio, ay agad nang nagsalita ang matandang albularyo. Kung may balak kayong kalabanin ng mga manananggal nang wala kayong sapat na kagamitan para labanan ito, huwag na lamang kayong sumubok. Wika pa ni Mang Efren. Agad na nilingon ng mga tao ang matanda. Unti-unti siyang naglalakad kaya kusang tumabi ang mga tao para bigyan ng daan si Mang Efren. Nirerespeto kasi ng lahat ang matandang albularyo na ito, lalo na't halos lahat sa kanila ay natulungan na ng matanda na gumaling sa karamdaman nilang hindi kayang gamutin ng ospital, o di kaya ay pinagaling na ni Mang Efren bago pa umabot sa ospital at gumastos ng malaki. Maya-maya pa, nasa harapan na rin ng mga tao si Mang Efren. Kaharap na ng matanda si Eugenio na seryosong nanonood sa kanya. Mang Efren, matutulungan niyo po ba kami? Tanong ni Eugenio sa matanda. Sa halip na sumagot, tumitig lang ng makahulugan si Mang Efren sa lalaki. Pagkatapos ay mayroong hinugot ang matanda mula sa dala niyang maliit na supot. Bumungad sa paningin ng lahat ang isang anting-anting na gawa sa hindi ordinaryong bato. Ipinagkaloob ito ni Mang Efren kay Eugenio sapagkat siya lang ang nakikita ng albularyo na may kakayahang gamitin ang bagay na yon. Nagbigay na rin ng karagdagang payo si Mang Efren ukol sa kung paano bihagin o talunin ang manananggal nang hindi na ito makakaligtas pa. Ipinayo ng matanda na magdala sila ng maraming asin, bawang at ilang bote ng banal na tubig. Kailangan daw nilang sundan kung sino man ang paghihinalaan nilang manananggal. Pagkatapos ay hintayin muna nila itong makalipad bago buhusan ang ibabang bahagi ng katawan na may iwan sa lupa. Kaya kailangan nilang sundan ang ginang hanggang sa kung saang bahagi ng kagubatan nito balak na hatiin ang kanyang katawan bago siya lumipad. Pagkatapos noon, sa kanila bubuhusan ng asin, bawang at banal na tubig ang bituka ng kalahating katawan. Sisigaw raw sa sakit ang pang-itaas na katawan na siyang lumilipad, saka ito muling bababa para balikan ang kalahati ng kanyang katawan. At doon na nila lalabanan ang naturang manananggal. Sa ganitong pagkakataon, siguradong hindi na ganoon kalakas ang halimaw, sapagkat iindahin niya na ang sakit ng kanyang kalahating katawan. Hindi rin mananatili sa himpapawid ang manananggal dahil kailangan nilang makabalik agad sa kanilang katawan at tumakas bago pa sila malagutan ng hininga ng dahil sa sakit at bago pa sumikat ang araw hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Panay ang tango ni Eugenio at ng mga tao habang pinakikinggan nila ng maigi ang sinasabi ni Mang Efren. Pagkatapos ay umalis na ang matanda. Kinagabihan, sinimulan na nga nila ang kanilang plano laban kay Ginang Rosario. Naiiwan pa rin sa bahay ang mga babae, bata at matanda nang nakakandado ang kanilang mga pintuan at bintana. Panalangin pa rin ang kanilang suporta para sa mga minamahal na matatapang na haharap sa manananggal.
Makalipas ang ilang oras, natagpuan na lang nila ang kanilang sarili na palihim ng sumusunod sa naturang ginang papunta sa loob ng kagubatan. Naging labis na maingat silang lahat upang hindi mahalata ng ginang na mayroong mga sumusunod sa kanya. Ilang oras ang lumipas ay nagsimula ng mahati ang katawan ni Ginang Rosario. Pagkalipad nito ay agad nang kumilos sina Eugenio at Basilio habang nakatulala pa ang iba nilang kasamahan dahil sa gulat. Pagkabuhos ng asin, bawang at sagradong tubig ay kumulo ang biktima at laman loob ng kalahating katawan. Nakaramdam ang lumilipad na manananggal nang parang nasusunog ang ibaba niyang katawan, kaya naisipan niyang bumalik sa ibaba kung saan niya iniwan ang kalahati ng kanyang katawan. Doon ginamit na ni Eugenio ang anting-anting na bigay ni Mang Efren at ang salamin para talunin si Ginang Rosario. Sa tulong ng kanyang mga kapitbahay, tagumpay nilang napatay ang manananggal. Pagkatapos ay muling nagsalita ng pasasalamat si Eugenio. Mga kapitbahay, tagumpay nating nagapi ang salot na manananggal sa ating lugar. Hindi tayo papayag na patuloy nilang biktimahin ang kahit na sino sa ating lahat. Kaya maghanda na kayo para sa pagdating ng 2 pang salot na halimaw!